Ako na nga ang abonado sa gas para sa buong barangay. 3 taon akong tagakuha ng mga parcel nila. Para lang hindi na mahirapan ang mga kababayan ko sa 10 kilometrong paglalakad sa bundok. Tapos dahil lang nabasag sa lubak ang isang kahon ng mumurahing mangkok na nagkakahalaga lang ng 9 na piso at 90 sentimo. Nagsabuatan pa itong siga ng barangay na si Wang Jiangwo at ang mga tsismosang kapitbahay. Para siraan ako at sabihing magnanakaw daw ako. Hinarangan pa nila ang pinto ko para pilitin akong magbayad ng 3 beses sa halaga ng gamit. Kaya sa inis ko ibinato ko mismo sa pagmumukha niya ang pera. At nagpaskil ako na ititigil ko na ang pamimigay ng parcel habang buhay. Isang tawag ko lang pinutol ko agad ang delivery service sa buong barangay. Saktong bumagyo pa ng Niebe at nagsara ang kalsada bago magbagong taon. Wala tuloy nagawa si Wang Jiangwo kundi hakutin mag-isa ang mga gamit niya. Ayon nahulog sa bangin ang mamahalin niyang leather sofa na libo-libo ang halaga. Hindi lang siya nalugi ng ilang daan sa gas, kundi pinagmumura pa siya ng mga kabarangay natin. Habang nakabaon sila sa lamig at niebe dahil hindi nila nakuha ang mga padala nila. Habang ako nakaupo lang at nakangisi sa loob ng mainit-init kong tra. Ang pagtulong ko sa inyo ay galing sa kabutihang loob. At wala akong obligasyong pagsilbihan kayo. Kung nag-iinarte kayong padabog ako magbuhat, di kayo ang magbuhat ng mga gamit nyo. Linggang, hayop kang magnanakaw ka pinalitan mo ang gamit ko. Magbayad ka. Mang Wang, kakakuha ko lang nitong parcel nyo galing sa bayan. Wala akong hiningi kahit isang kusing. Tapos ngayon pinaghahampas mo ang sasakyan ko. At tinawag mo pa akong magnanakaw. Huwag kang ang magmaang-maangan dyan. Binili ng anak ko sa internet itong isang set ng mamahaling sinaunang porselana mula sa Jingdezhen. Libo-libo ang halaga nito. Tapos tingnan mo kung ano itong nasa lapag. 3 mumurahing mangkok na 10 piso lang sa bangketa. Kung hindi mo ba naman pinalitan ng basura ang gamit ko habang nasa biyahe? Paano lalabas sa kahong ito ang mga basag na yan? Wang Jiangwo, marunong ka ba talagang magbasa? Ang nakalagay na bigat ng parcel sa resibo na to ay kalahating kilo lang. Ang isang set ng mamahaling porselana. Kasama pa ang balot niyan ay aabot ng hindi bababa sa 3 kilo. Tapos tingnan mo rin itong tape sa kahon. Original custom tape pa nga to ng seller sa Pintiao-Tiao eh. Wala man lang bakas na binuksan tapos nirepack ulit. Maling item ang pinadala sa'yo ng manlolokong seller na yan. O kaya naman inascam ka lang talaga. Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, galing sa sasakyan mo ang package na to. Mismo sa mga kamay mo ko kinuha tong package. Kung hindi mo maninakaw, paniguradong nabasag yan dahil sa kaskasero kang magmaneho sa daan. Bulok na nga yung sasakyan mo, ang bulok pa ng pagmamaneho mo. Sinira mo tong gamit ko na libo-libo ang halaga. Kaya kailangan mo tong bayaran. Nga naman, Gangzi, dumaan sa mga kamay mo yung package. Kaya dapat panagutan mo yan. Ang laki naman ng kinikita mo dyan sa grocery mo. Ano ba naman yung bayaran mo si Mang Wang ng ilang libo, di ba? Huwag ka na kasing kuripot. Tama. Napansin ko nga rin itong mga nakaraang araw, lanta na yung mga binibili kong gulay. Paniguradong nasira rin yun dahil kinulog ni Gangzi sa loob ng sasakyan niya. Naku Gangzi, hindi yata pwede yung ganyang serbisyo. Tinitigan ko ang mga taong to. Yung ref na binili ni Zhao Ergo noong 1 linggo. Libre kong binuhat paakyat ng 3rd floor. Yung gamot sa high blood ni Aling Li noong 1 taon. Hating gabi akong nagmaneho papuntang bayan para lang kunin yun. Ngayon, naging mga asong nangangagat silang lahat. Pananagutan ka mo. Sige, hindi ko to kayang panagutan. Ipapasa ko sa mga pulis ang pananagutan. Tatawag ako sa 911 gayon din. Kung ninakaw ko to, makukulong ako. Pero kung ikaw, Wang Jiangwo, ang nagtatangkang mangikil, kasong panliligalig, at pangingikil yan, kukulungin ka sa presinto, nang hindi bababa sa 15 araw, nang marinig ang salitang pulis at kulong. Mababakas ang matinding kaba sa mga mata ni Wang Jiangwo. Diyos ko po. Inaapi ng manlolokong may-ari ng grocery na to ang isang matanda. Ninakaw na nga yung antigong porselana ko. Ipapahuli at ipapakulong pa ako. Wala na. Napakahirap na talagang mabuhay ngayon. Linggang, gusto mo yata akong mamatay sa konsumisyon. Babangon ka ba o hindi? Kung di ka tatayo upakan kita. Sige, matapang ka ha. Hindi na kailangan ng ilang libo. Kasama na dyan ang puhunan at danyos perwisyo ko. 600 piso. Pag nagkulang pa ng 1 kusing ngayon, wawasakin ko tong tindahan mo. 600. Itong basag na mangkok na to hindi nga aabot ng 6 na piso eh. Tapos hihingi ka ng 600. Biglang nagwala si Wang Jiangwo. Palibhasa maraming kasamahan. Buong lakas na iwinasiwas ang braso niya. At malakas na sinampal ang kaliwang pisngi ko. Umalingaw-ngaw ang sampal at biglang natahimik ang buong paligid. Anong tinitingin-tingin nyo? Masama bang saktan ko ang isang magnanakaw na tulad mo? Kalmado kong kinuha mula sa bulsa ng jacket ko. Ang isa ko pang reserbang cellphone para sa mga deliver. Nakabukas ang screen nito. Mula nung kinwelyuhan niya ako. Naka-video na ito. Sa harap ng lahat,
Pinindot ko ang save button. Ang lutong ng sampal na yun ah. Ibibigay ko sa'yo ang 600 piso. Pero tandaan mo, ang 600 ito, hindi pambayad sa basag mong mangkok, kundi ebidensya ng pananampal mo sa akin. Wang Jiangwo, magtutuos pa tayo. Hahaha, nakita niyo ba? Naduduwag na ang loko. Magnanakaw nga naman talaga. Isang sapak lang tiklop agad. Gusto niyong maglaro? CJ, sabayan natin ng todo. Linggang, huwag kang magtago dyan na parang duwag. Pinapatawag ka ni Kapitan sa ilalim ng malaking puno ng balete. Tara na, ano pang tinutunganga mo dyan? Kanina pa naghihintay ang buong baryo sa paliwanag mo. Hindi ko na siya pinansin. At dumiretso na lang sa malaking puno ng balete sa bungad ng baryo. Nandun na ang lahat. Pinalibutan ng mahigit 100 taga-nayon ang malaking puno ng balete, kaya halos wala nang mapaglagyan. Sa gitnang-gitna may nakalagay na isang malaking silya. Nakaupo roon si Kapitan Liu Haibo habang hawak ang isang maliit na palayok ng tsaa. Nakatayo sa tabi niya si Wang Jiangwo. Humihigit ng sigarilyo at namumula ang mukha sa tuwa. Mukhang isang pinuno ng mga bandido na kararating lang galing sa panalo. Nandito na si Boss Lin. Gang, nabalitaan ko ang nangyari kahapon. Dahil nagbayad ka na kay Mang Wang. Ibig sabihin ay inaamin mo na may pagkakamali ka sa trabaho mo. Wala akong ginawang pagkakamali, lalo namang hindi ako nagnakaw. Ang 600 iyon ay ebidensyang itinabi ko para sa pulis. Kalokohan. Nakita ng buong baryo na nagbayad ka, at ngayon ang kapal ng mukha mong magpalusot. Kapitan, tingnan niyo nga ang ugali ng lalaking ito. Linggang, wag mong sagarin ang pasensya namin. Araw-araw mong kinukuha ang mga parcel namin. Sinong maniniwala na hindi ka naniningil? Siguradong kinukupitan mo ang mga parcel namin. Nga, bumili ako ng isang kahon ng itlog kamakalawa. Basag ang 3. Siguradong sinadya mong ibagsak iyon. Ang daming nakalawit na sinulid sa binili kong damit. Siguradong sinuot mo na iyon bago mo binalik sa loob. Katawa-tawa, sobrang katawa-tawa. Para lang makisali sa paninira sa akin. Kinalimutan na nila ang simpleng common sense. Tama na yan, tumahimik na muna kayo. Gang, narinig mo naman ang mga reklamo nila. Kumikita ka sa tindahan mo galing sa pera ng mga taga rito. Ngayon pinaghihinalaan ka nilang nagnanakaw sa mga parcel na tinatanggap mo. Kailangan mong magpaliwanag sa aming lahat. Anong klaseng paliwanag ba ang gusto nyo? Simple lang. Dahil pakiramdam ng lahat na may nawala sa mga parcel nila. Bilang ikaw ang tagatanggap, maglabas ka ng 20,000 para magtayo ang komite ng baryo. Ng isang pondo para sa mga nasirang parcel. Ipapakalat ang pera sa bawat pamilya. Para mabayaran ang mga nawala sa kanila. At para na rin mapanatag ang loob ng lahat. Ituloy mo ang pagtanggap ng mga delivery ng libre. At kalimutan na natin ang isyong ito. Tama si Kapitan. Ganyan nga dapat. May malaki kang grocery store, kaya hindi kawalan sa iyo ang 20,000. Isipin mo na lang na bayad iyan para iwas gulo. Linggang, ilabas mo na ang pera. Tiningnan ko ang mga taong ito. Napatingin ako sa kaliwa kay Aling Zhang. Noong nakaraang taon, noong nilagnat ng matindi ang apo niya sa kalagitnaan ng gabi. Ako ang nagkabit ng kadena sa gulong ng truck. Kahit na delikadong mahulog sa bangin. Para lang madala sila sa ospital sa bayan. Ngayon nakikiuso siya at pasigaw-sigaw na gustong makihati sa pera. Tumingin ako sa kanan sa pilay na si Lila Osi. Ang binili niyang 50 kilong pataba. Ako ang nagbuhat sako-sako papunta sa bukid niya. Ngayon pinupukpok niya ang lupa gamit ang tungkod niya. At malakas na sumasang-ayon na magbayad na lang daw para iwas gulo. Kapitan Liu, ang ibig mo bang sabihin, hindi lang ako magiging libreng tagabuhat ninyo, at mag-aabono pa para sa gas. Ngayon kailangan ko pang maglabas ng 20,000 para bigyan kayo ng biyaya. Grabe ka naman magsalita. Pinagkakitaan mo na ang buong baryo. Hindi ba tama lang na magbalik ka naman ng pabor sa amin? Tama, Linggang, sinasabi ko sa iyo. Ang 20,000 iyan ngayon, ilalabas mo iyan sa ayaw at sa gusto mo. Kung hindi buong baryo na ang, hindi na bibili dyan sa tindahan mo. At hintayin mo na lang na malugi iyang grocery mo. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga tao, at unti-unting lumapit sa akin. Tinitigan ko ang nakakadiring mukha ng mga lintang ito. Bigla akong natawa. Pinagtawanan ko ang sarili ko dahil nagpakatanga ako ng 3 taon. Ibinigay ko ang dugo at pawis ko para lang pakainin ang mga walang hiya at walang utang na loob na ito. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Magbibigay ka ba o hindi? Agad nawala ang ngiti ko. Tiningnan ko ng matalim ang bawat isang naroon. Hanggang sa tumitig ako sa mga mukha ni Wang Jiangwo at Liu Haibo. Wala kayong makukuhang kahit isang kusing sa akin. Gangzi, gusto mo talaga daanin sa santong paspasan ah. At mula sa araw na ito, simula sa oras na ito. Akong si Linggang ay hindi natatanggap ng kahit anong parcel ng Jingsu Village. Mabulok man ang mga padala niyo sa bayan. O mabulok sa kalsada. Wala na akong pakialam dyan kahit kaunti. Di ba sabi niyo nagnanakaw ako? Di ba ang akala niyo kinukupit ko ang mga parcel niyo?
Pwes mula ngayon kayo na mismo ang kumuha sa bayan. 10 kilometrong akyatin sa bundok. Dahan-dahan kayong maglakad at kumuha ng mga gamit nyo. Para maranasan nyo mismo kung ano ang ibig sabihin ng walang galos na parcel. Pagkasabi ko niyan ay hindi ko na muling tinignan pa ang mga taong iyon. Tumalikod ako at nakipagsiksikan palabas sa umpukan. At naglakad ng mabilis papunta sa grocery. Sino bang tinatakot mo? E di wag mong tanggapin kung ayaw mo. Akala mo ba hindi namin kayang pumunta doon mismo? Magmura lang kayo ng magmura. Makalipas ang 3 araw. Magsasara na ang bundok dahil sa pinakamatinding lamig sa loob ng 1 siglo. Gusto kong makita kung kasing tigas ba ng mga buto nyo ang mga bungangan nyo. Pagbalik ko sa tindahan, at kabababa ko lang ng roll-up door. Hindi pa nakakalipas ang 2 oras. Narinig ko na agad sa labas ang nakakabinging wangwang ng pulis. Ang nagpapalitang pula at asul na ilaw ay tumagos sa siwang ng pinto at tumama sa sahig ng grocery. Buksan mo ang pinto, Linggang. May utos galing sa bayan para sa isang joint inspection. Lumabas ka na dyan ngayon din. Nakasimangot kong itinaas ang roll-up door. Sa labas ay nakaparada ang 2 sasakyan ng mga otoridad. May 3 nakapormang opisyal na nakatayo sa may pinto. Sir, siya po iyon. Siya po si Linggang. Siya po ang nagpapatakbo ng parcel drop-off dito. Nasa tindahan po niya ang lahat ng mga parcel ng baryo. At ayaw niyang ibigay sa amin ang mga ito. May nagreklamo na nag-operate ka raw ng parcel pick-up and delivery business dito. Pati na rin ang tungkol sa mga sasakyan mo. Pakilabas ng business license mo at iba pang mga permit. Nandito po lahat ng papeles. Kumpleto po ang papeles ng sasakyan ko. Araw-araw po akong bumababa sa bayan para kumuha ng mga paninda sa grocery ko. Wala pong problema sa papeles ng sasakyan ko. Anong walang problema? Araw-araw kaya punong-puno ang tindahan niya ng mga parcel natin. Wala naman siyang permit para sa delivery service. Bakit niya ipit-ipit at ayaw ibigay sa atin? Mali ang pagkuha niya sa mga parcel natin. Tinutulungan ko lang naman kayong itago muna yan. Para makuha niyo kapag may oras na kayo. Sir, sa loob ng 3 taon, totoo pong tinutulungan ko ang barangay na kunin ang mga parcel. Pero wala po akong hininging bayad kahit piso. Wala rin po akong nakukuhang komisyon sa mga courier. Nakikisabay lang talaga ako para tumulong ng libre. Hindi ko po ito ginawang negosyo. Paano po ako naging mali rito? Walang bayad, sino namang maniniwala sa'yo? Kung hindi ka kumukuha ng porsyento, gagawin mo ba iyang katangahan na ikaw pa ang lugi sa gas? Sir, wag po kayong magpapaloko sa kanya. Tumingin sa akin ang opisyal. Tapos tinignan niya ang kumpol ng mga taga-baryo sa labas. Mga kababayan, itong si Boslin ba na kumukuha ng mga parcel nyo, hiningyan ba kayo ng bayad? Biglang natahimik ang lahat. Tumingala na lang sa langit si Zhao Ergao. Yumuko naman si Aling Li para tignan ang lupa. Kahit isang salita man lang na walang bayad. Walang gustong magsalita para ipagtanggol ako. Nang makita ang reaksyon ng mga tao, napabuntong hininga ang opisyal. Boslin, dahil may formal na nagreklamo sa'yo, at sangkot dito ang issue sa pera ng mga tao. Ayon sa patakaran, kailangan muna nating ipasarapan samantala ang tindahan mo. Para makipagtulungan sa investigasyon, bawal kang magbukas ng negosyo sa loob ng 3 araw. Pakiusap, makipagtulungan ka na lang. Ipasasara ang tindahan ko. Kapag napatunayan namin na wala ka talagang ginagawang iligal na pagkakakitaan, natural na papayagan ka rin naming magbukas ulit. Hay naku, Linggang. Ang yabang-yabang mo pa kahapon ah. Ayaw mo kasing maglabas ng 20,000 piso, di ba hahaha? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang mangyayari kapag binangga mo ako. Huwag mo nang asahan na mabubuksan pa itong basurain mong tindahan. Buti nga sa kanya ang yabang-yabang kasi palagi eh. O ano, tatahimik na siya ngayon. Tingnan natin kung may gana pa siyang pakialaman ang mga gamit natin. Hindi man lang nila naisip na kapag isinara ang tindahan ko. Ibig sabihin ay tuluyan na ring mapuputol ang kaisa-isa nilang bagsakan ng mga padala. Ang tanging mahalaga lang sa kanila ay yung mabilisang saya ng paghihiganti nila. Hindi ko pinigilan ang mga pulis. Tinulungan ko pa nga silang isara pababa ng tuluyan ang roll-up na pinto. 2 tape na pamasak ang inilagay ng paekis sa pinto ko. Ganyan nga dapat. Linggang, maghanda ka na ng pera mo, bilisan mo. Dahil kung hindi, wag mo nang asahang matatanggal mo pa ang tape na iyan habang buhay. Tiningnan ko ang tape sa pinto. Tapos binalingan ko ang mga mukha ng mga walang hiyang taga-baryo na ito. Napangisi na lang ako nang may kasamang panlalamig. Wang Jiangwo, akala mo ba nanalo ka na? Tumalikod ako at naglakad papunta sa driver's seat ng truck. Binuksan ko ang pinto nito at kumuha ng isang makapal at tastas na ang pabalat na logbook. Nakasulat dito ang lahat ng maliliit na detalye sa loob ng 3 taon. Kung paano ko inasikaso ng libre para sa buong baryo. Ang 10,000 tala ng mga padala ninyo. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang patunay sa nakalipas na 3 taon kung paano ko binigyan ang bawat pamilya. Bawat bahay ng libreng pagkuha at paghahatid ng mga package ninyo. Nandito ang mga pangalan ninyo. Nandito ang mga pirma ninyo. Akong si Linggang ang nagpaluwal sa pangkrudo. Ako ang nagpakapagod ng walang bayad. At ang igaganti ninyo sa akin ay paninira at itong pagpapasara ninyo sa tindahan ko ngayon. Linggang, anong ginagawa mo? Hindi ko siya pinansin.
At tuloy-tuloy na itinapat ang apoy sa gilid ng lugbo. Mabilis na nagliyab ang mga tuyong pahina. Agad na nilamon ng apoy ang lahat ng mga iyon. Mga patunay ng 3 taon kong paghihirap para sa inyo. Lumipad sa hangin ang mga naging abo na parang umuulan ng itim na yelo. Mula sa oras na ito, puputulin ko na ang anumang ugnayan ko sa mga padala ng Baryo Jingxiu. Simula ngayon kayo ay, huwag na huwag kayong sasakay sa sasakyan ko kahit makasalubong ko pa kayo sa daan. At huwag niyo ring iisipin na magpapadala kayo sa akin kahit isang pirasong papel. Sino bang tinatakot mo di huwag kung ayaw mo? Kami na lang ang kukuha sa bayan. Sino bang may kailangan sa iyo? Hahaha, sige ba? Tandaan niyo iyang mga sinabi niyo ngayon. Sabay apak ko ng diin sa silinyador, na nagbuga ng makapal na itim na uso, at saktong bumuga sa pagmumukha ni Wang Jiangwo. Habang gulat na nakatingin ang mga taga-baryo, ay tuluyan na akong umalis ng baryo. 3 araw na suspendido ang negosyo hasige. Puputulin ko ng tuluyan ang maliligayan yung araw. Pagkalipas ng 3 araw natapos din ang suspension ko. Napatunayan ng mga otoridad na wala talaga akong ilegal na negosyo at hindi ako naniningil ng sobra. Kaya tinanggal na nila ang padlock ng tindahan ko. Kinaumagahan sa unang araw ng pagbubukas ko ulit, hindi muna ako nagmamadaling mag-ayos ng mga paninda. Sa halip ay kumuha ako ng 3 metrong haba at 1 metrong lapad na napakalaking pulang papel. Gamit ang pinakamakapal na marker, nagsulat ako ng malalaking letra rito. Pagkatapos ay idinikit ko ng maigi ang pulang papel na ito. Sa pinakasentro ng pinto ng supermarket kung saan kitang-kita ng lahat, itim na letra sa pulang background. Talagang nakakagulat basahin. Ang supermarket na ito ay permanenteng ititigil ang pagtanggap ng anumang parcel at delivery. Lahat ng parcel na nakapangalan para drop-off dito sa tindahan ni Gangzi sa Baryo Jingxiu ay otomatikong hindi tatanggapin at ibabalik sa nagpadala. Bahala kayo sa buhay nyo. Katatago ko pa lang ng hagdan, ay naglapitan na ang mga walang magawang tsismoso at tsismosa sa baryo. Hala, tingnan nyo dali. Nagdikit ng anunsyo si Gangzio. Naku, ano na naman bang pakulo iyan? Permanenteng ititigil daw. Mga 3 taong gulang lang ang maniniwala sa kanya. Nag-iinarte lang iyan. Sa loob ng 1 taon sa maliit na tindahang iyan. Magkano lang ba ang kinikita niya? Umaasa lang naman iyan sa mga kumukuha ng parcel nila na bumibili ng yosi bago umuwi. Sa pagtitinda lang ng mga pang-araw-araw na gamit halos hindi na nga siya makaraos. Talaga bang isasara niya yan? Kapag isinara niya ang tindahang yan, siguradong mas maghihirap ang buhay niya. Nalinggang tama na ang inarteng yan. Binigyan ka na nga ng paraan para hindi mapahiya Tapos nag-inarte ka pa rin dyan. Bilisan mo na at punitin mo na yung basurang papel na yan. Sabi ni Cap, basta ibigay mo lang yung 20,000. Pambayad sa danyos. Sa iyo pa rin ipapadala ng lahat ang mga package nila. Hindi ko yan pupunitin. Kahapon sinadya kong bumili online ng 200 kilong dog food. At tamang-tama ngayong araw ang dating nito sa bayan. Ang nilagay kong address ay mismong itong bulok mong tindahan. Yung mga nagde-deliver dun sa bayan, papasok na rito sa barangay para mag-deliver ng malalaking gamit ng iba. Isasabay na rin nila yung mga binili ko papunta rito sa may bukana ng barangay. Tingnan ko lang kung may lakas ka ng loob na tanggihan yan ngayong araw sa harap ng lahat. Subukan mo lang tanggihan. Siguradong makakabangga mo ang courier station sa bayan. At huwag ka nang umasa na makakakuha ka pa ng mga paninda mo ng maayos. Ha. Ang galing mo dun, Ergaw. Turuan nga ng leksyon niyang masama niyang ugali. Tingnan natin kung paano siya makakalusot ngayon. Ha. Yang 200 kilong dog food ba binili mo para ikaw ang kumain? Sinong sinasabihan mo niyan? Sakto naman sa mga oras na yon. Narinig mula sa bukana ng barangay ang malakas na ugong ng isang makina. Yung delivery van ng Naifeng Express mula sa bayan ay maalog na bumabagtas sa bako-bakong daan papasok ng barangay. Dahil masikip ang kalsada sa loob. Madalas ang mga delivery van mula sa labas ay humihinto lang dun sa ilalim ng malaking puno sa bukana ng barangay. Para kami na mismo ang kumuha ng mga package namin. Nandyan na yung van Linggang. Kung matapang ka talaga tanggihan mo na ngayon. Tara panoorin nating lahat kung anong mangyayari. Sige ba? Tumayo ako. Pinagpagan ko ang damit ko. At dahan-dahang naglakad palabas ng tindahan. Hindi nagmamadaling sumunod sa kanila. Zhao Ergao, heto na ang package mo. 200 kilo ito, grabe ang pagod ko. Tamang-tama nandito rin si Gangzi. Gangzi, gamitin mo na ang truck mo para ipasok yan. Ang bigat-bigat nitong bagay na ito. Linggang, buhatin mo na. Ano pa ba ang hinihintay mo? Nakatingin sa akin ang lahat ng taga-nayon. Hinihintay kung paano ko ipapahiya ang sarili ko. Nakasuksok sa bulsa ang 2 kong kamay. At lumapit sa harapan ni Xiaoli. Xiaoli, hindi ba ang nakasulat na address dito? Ay Jingxiu Village na ipapasa sa Gangzi Supermarket. Bilang may-ari ng Gangzi Supermarket, formal ko ngayong ipinapaalam sa iyo. Hindi ko kilala ang taong ito. At hindi ko papayagang itambak sa tindahan ko ang mga gamit niya.
Kaya tinatanggihan ko ang 10 package na ito. Gangzi, napakaabala ng proseso kapag ibinalik ito. At saka ibabawas pa ang shipping fee ng nagpadala. Wala na akong pakialam dyan. Problema na nila iyan ang nagbenta. Ibalik mo na agad sa sasakyan ang mga gamit. Kung saan iyan galing doon mo ibalik. Kapag naglakas loob kang iwan ang mga gamit na may nakasulat na pangalan ng tindahan ko dito. Tatawagan ko ngayon din ang head office nyo para ireklamo ang maling delivery mo. Ano bang kalokohan ito? Nilagay mo ang address ng tindahan nila. Pero ayaw naman nilang tanggapin. Ikaw na ang magbuhat niyan. Kung hindi mo bubuhatin ay ibabalik ko na ito ngayon din. Linggang, anong ibig mong sabihin? Totoo ba talaga itong ginagawa mo? Yung pulang papel sa pinto ng tindahan ko. Seryoso ang bawat salitang nakasulat doon. Simula ngayong araw, lahat ng package nyo na nakapangalan sa tindahan ko ay ibabalik ko lahat. Tingnan ko lang kung paano nyo makukuha ang mga gamit nyo. Pagkasabi noon ay tumalikod na ako at umalis. Ni hindi ko na sila tiningnan pa. Narinig ko mula sa likuran ang galit na. Pagmumura ni Zhao Ergao at ang pagtatalo nila ni Xiao Li tungkol sa pagbabalik ng mga package. Kakatapos lang ng eksena sa bukana ng baryo. Wala nang tigil-tigil. Sumampa agad ako sa truck at pinaharurot ito papunta sa bayan na 10 kilometro ang layo. Kakasimula pa lang ng totoong palabas. Hindi sapat na tanggihan ko lang ang mga package sa baryo. Pagdating sa bayan, dumaan muna ako sa isang print shop. Sinabi ko sa boss na i-print ang 5 kopya ng abiso. Tungkol sa pagtanggi ko sa pagtanggap ng mga delivery, pakikapal ka mo ang font, at lakihan ang mga letra. Kinuha ko ang dokumentong buong gabi kong ginawa, at inabot ito sa may-ari ng print shop. Simple lang ang nilalaman nito, pero tagos hanggang buto. Simula sa araw na ito, permanenteng itinitigil ng Gangzi Supermarket sa Jinsu Village ang pagtanggap ng lahat ng uri ng delivery. Anumang gawain ang pag-iwan ng package sa aming tindahan, na walang pahintulot mula sa may-ari ng supermarket, ay ituturing na iligal na pagtatapon ng basura. May karapatan kaming itapon ito ng direkta at formal na irereklamo sa National Postal Bureau para panagutin sa batas ang courier station at ang mismong delivery rider. Pagka-print ng dokumento, dire-diretso akong pumasok sa pinagsamang distribution center ng mga major courier sa bayan. Ang logistics center dito ay isang 2,000 square meter na bodega gawa sa yero. Ang 5 boss ng mga courier sa bayan ay madalas magkakasamang nag-opisina rito. Sa nakalipas na 3 taon, araw-araw akong pumupunta rito para kunin ang mga package ng buong baryo. Uy Gangzi, andito ka pala. Bakit wala kang dala ngayon? Hindi mo ba dala yung truck mo para hakutin ang mga package? Ang dami pa naman sanang delivery ngayon para sa Jinsu Village. Kakaumpisa lang kasi ng New Year sale. Kaya baliw na baliw sa pag-order ang mga taga-baryo. Napuno na nga ang kalahati ng bodega namin eh. Kuya Zu, at nandito rin pala kayo Kuya Li at Kuya Wang. Saktong-sakto at nandito kayong lahat. Tig-1 kopya kayo. Basahin ninyong mabuti. Natigilan ang ilang mga boss, at nagkatinginan. Kinuha nila ang sulat at binasa. 2 linya pa lang ang nababasa. Nawala na ang ngiti sa mukha ni Boss Zhu. Gangzi, ano ba itong pakulo mo? Normal lang naman magkatampuhan ang mga magkakabaryo. Bakit kailangan mo pang magpaskil nito? Nga naman Gangzi, kung hindi mo natatanggapin ang mga parcel nila, hindi papayag ang ilang dosenang rider namin na bumiyahe papunta dyan sa liblib ninyong baryo. Malayo na nga at sira-sira pa ang kalsada, lugi pa sa gas. Kung hindi mo tatanggapin itong napakaraming parcel ng Jinsu Village, saan na namin ilalagay ang mga ito? Problema nyo na kung saan nyo iyan ilalagay. Nandito ako ngayon para formal na sabihin sa inyo. Mula sa araw na ito, kahit anong courier pa iyan, basta nakasulat sa waybill ang Jinsu Village, o kaya care of Gangzi Supermarket, wala ni isang parcel kayong pwedeng i-drop off sa tindahan ko. Sinisira mo naman ang kabuhayan namin eh. Gangzi, huwag ka namang padalos-dalos. Ngayong peak season daan-daang parcel ang dumarating araw-araw. Kung matatambak lang ang mga ito sa warehouse, mamamatay kami sa laki ng penalty mula sa head office dahil sa delay. Wala akong pakialam kung anong alitan ninyo ng mga taga roon. Basta ang nakalagay na address ay sa iyo. Kailangan kong deliver iyan sa tindahan mo. Ay de-deliver mo kamo Kuya Wang. Prangkahan na tayo rito. Sa loob ng 3 taon ni isang kusing wala akong hiningi sa inyo. 3 taon akong nagpakahirap bilang libreng rider nyo sa baryo. Alam nyo kung magkano ang natipid ninyo sa delivery expenses. Kayo na ang nakakaalam niyan. Ngayon malinaw ko nang sinabi na hindi ko natatanggapin ang mga iyan. Kapag pinilit nyo pa ring itambak ang mga iyan sa harap ng tindahan ko. Nakikita nyo ba ang linyang ito? Hotline para sa mga reklamo sa Postal Authority. Kapag walang pahintulot ng tatanggap, at basta-basta nyo na lang iniwan ang parcel. Ang multa sa bawat isang parcel ay umaabot ng 2,000 yuan. Kung magde-deliver kayo ng 100 parcel ngayon, tatawag ako bukas para gumawa ng 100 reklamo. Sige, subukan nyo nang makita nyo. Tingnan natin kung mas malala ang penalty ng head office nyo sa delay. O mas mabigat ang parusa ng postal office sa mga paglabag ninyo. Pagkasabi ko nito, natahimik ang 5 boss.
Alam nila kung gaano katindi ang epekto ng reklamo sa postal office. 500 piso ang multa sa bawat isang parcel. Ang 100 parcel ay aabot sa 50,000. Sapat na para masayang ang trabaho nila ng kalahating buwan. Gang ikaw. Sinagad mo na ng tuluyan ang sitwasyon. Napalunok na lang si Boss Zhu. At nagbago ang tingin niya sa akin. Sila ang naunang sumagad sa akin. Wala akong utang na loob kahit kanino sa Jingsu Village. Mula ngayon, huwag na kayong magpadala ng kahit anong parcel ang Jingsu Village sa tindahan ko. Kapag tumawag ang mga taga-nayon para magtanong sa inyo, sabihin niyo ng diretsyo na akong si Lin Gang ang nagbawal na iwan iyon doon. Hayaan niyo silang maglakad ng 10 kilometro sa bundok para kunin iyon dito sa bayan. Pagkasabi nito ay dumiretso ako sa tabi ng conveyor belt. Nakita ko ang mga patong-patong na parcel na kasing taas ng burol sa sahig. At nakasulat sa lahat ng iyon ang Jingsu Village. Kuya Zhou, dahil malinaw na sa inyo ang gusto ko, simulan na nating gawin ito ngayon. Jingsu Village. Itong mga parcel na may nakasulat na pangalan ng supermarket ko. Para sa Jingsu Village. Pakiusap gawin nyo ngayon sa harap ko. I reject at ibalik nyo lahat ng ito ngayon din. Ngayon na. Ngayon na mismong ito. Jingsu Village Wang Jiangwu. Ni-reject ng tatanggap ibalik sa nagpadala. Jingsu Village Zhao Ergao. Ni-reject ng tatanggap ibalik sa nagpadala. Jingsu Village Li Qihua. Ni-reject ng tatanggap ibalik sa nagpadala. Ipapaalam ko sa mga walang utang na loob na iyan na akong si Lin Gang ay kayang deliver ang mga parcel sa mismong tapat ng bahay nila. At kaya ko ring sipain pabalik ang mga ito sa syudad ng walang bawas. Kalagitnaan iyon ng buwan ng Disyembre. Isang napakatinding cold spell na minsan lang sa 100 taon. Ang biglang tumama rito sa aming liblib na bulubundukin. Magdamag ay biglang bumagsak ang temperatura sa -10 degrees. Ang nakakapasong lamig ng hangin amihan na may kasamang yelo ay pinatigas ang 10 kilometrong liku-likong kalsada patungo sa bayan. At ginawa itong parang skating ring. At sa ganitong kawalang hiyang panahon, ang mga taga Jingsu Village ay inaabangan ang kanilang New Year sale. At ang pagdating ng bulto ng mga in-order nila sa online shopping. Alas 8 ng umaga, nakatodo ang heater sa tindahan ko. Nakasuot lang ako ng manipis na damit at preskong nakasandal sa upuan ko sa may counter. Habang nagtitimpla ng masarap na tsaa, nang biglang sa labas ng tindahan, ay may narinig akong nagmamadaling mga yabag at mga boses na nagmumura. Lin Gang. Lin Gang, saang lupalok ka ba nagsusuot? Lumabas ka nga rito ngayon din. Hawak ko ang aking saan ng dahan-dahan akong lumapit sa salamin na pinto. Sa labas ay may mahigit 30 mga taga-nayon na nanginginig sa lamig. Si Wang Jiangwu na nakasuot ng makapal na jacket, na may sipon na naging yelo na sa mukha niya, ay galit na hinahampas ang salamin na pinto ko. Si Zhao Ergao, si Aling Li at ang iba pa ay balot na balot din ng damit, na nangingitim na ang mga mukha sa sobrang lamig. Kalmado kong pinindot ang remote, para itaas ang roll-up door. Pero nakakandado pa rin ang salamin na pinto sa loob. At iniwang nakaawang lang ng kaunti. Ang aga-aga, bakit parang may pinaglalamayan kayo rito? Huwag mo kong daanin sa dami ng satsat mo. Nakatanggap ako ng text galing sa courier, na dumating na sa bayan yung mga pinamili ko. Di ba pumunta ka sa bayan ngayon para kumuha ng paninda? Nasaan na yung parcel ko? Bakit hindi mo inuwi para sa akin? Nga, nasa bayan na rin yung akin. Yung binili kong 30 kilong karne ng baboy, at 2 galon ng mantika ay nasa bayan din. Gangzi, bilisan mo at kunin mo na yon para sa amin. Ang lamig-lamig ng panahon ngayon. Gusto mo ba kaming manigas sa lamig? Nagyelo na ba iyang mga utak ninyo? Mga bulag ba kayong lahat? Hindi marunong magbasa. 3 araw na ang nakalipas ng sabihin ko. Natuluyan ko nang ititigil ang serbisyo sa mga padala ninyo. Nasa bayan ang mga parcel ninyo. At wala na akong pakialam dyan. Aba, totoohanan ba talaga ito? Lin Gang, magkababayan naman tayong lahat dito. 100 lang naman iyan kapag dala mo ang truck mo. Bakit kailangan mong umabot sa ganito? Sobrang lamig ngayon. Paano kami pupunta sa bayan yan? Kahapon nang isabay ko ang mga iyan, tinawag ninyo akong magnanakaw. Noong 1 araw nang isabay ko naman, pinagbayad ninyo ako ng 20,000. Ngayon magrereklamo kayo na malamig. Magrereklamo na malayo ang bayahe. Pwes, huli na ang lahat. Hindi ako natatakot na sabihin sa inyo. Kinausap ko na ang lahat ng courier sa bayan. Lahat ng padala na nakapangalan sa grocery ko ay ibabalik. Ang text na natanggap ninyo ay hindi para sa pagde-deliver, kundi abiso na naipit ang padala ninyo. Kung hindi ninyo kukunin sa bayan sa loob ng 3 araw, ituturing iyon na rejected at ibabalik sa pinanggalingan. Pagkasabi ko nito, biglang nagkagulo sa labas. Lin Gang, tamaan ka sana ng kidlat. Sino ka para ibalik ang mga padala namin? Mabubulok ang baboy ko kapag ibinalik iyon. Bayaran mo ako. Wala kang hiya, hayop ka. Wasakin natin ang tindahan niya. Harap-harapan sa kanilang walang kwentang panggagalaiti. Wala akong naramdaman kahit katiting. Hawak ang baso ng tsaa, umatras ako ng 2 hakbang. At umupo pabalik sa silya ko. Gusto ninyong wasakin ang tindahan ko? Sige lang, subukan ninyo. May 3 high definition na kiki sa labas. Subukan lang nilang hawakan ang salamin ko.
Sisiguraduhin kong sa kulungan sila magbabagong taon. Natigilan sa ere ang mga nakataas na kamay ng mga taga nayon. Tiningnan nila ang kikiki na umiilaw ng pula sa itaas nila. At tiningnan ang nagielong kalsada sa labas. Pati na ang humahagupit na malamig na hangin. Nawala na talaga sila ng pag-asa. Kapitan, paano na to? Ano pa nga ba? Buo na ang desisyon ng hayop na yan. Tara, tayo na lang ang pupunta. Hindi ako naniniwala na kung wala si Linggang. Ni isang parcel hindi na natin makukuha. Ilabas niyo lahat ng strike niyo. Sabay-sabay tayong pupunta sa bayan. Nagkanya-kanya na ang mga taga nayon habang nagmumura. Makalipas ang kalahating oras, isang tropa ng mahigit 10 strike at mga motorsiklong kukuha ng parcel. Ang sabay-sabay na umalis mula sa bungad ng nayon. Ang 10 kilometrong paikot-ikot na kalsada, na inaabot ng kalahating oras kahit nakatruck, ay puno ngayon ng madulas na itim na yelo. Kaya ang magmotor o mag-strike dito ay parang paghahanap ng disgrasya. At tama nga, wala pang 2 kilometro ang natatakbo ng grupo. Nagsimula na ang kalbaryo nila. Mula sa teleskopyo ko, kitang-kita ko si Zhao Ergo na nangunguna. Pababa ang bike niya nang bigla siyang pumreno ng malakas. Kaya agad na dumulas ang gulong. Tumumba siya kasama ng motor niya at dumiretso sa kanal sa tabi ng kalsada. Sumubsob talaga ang mukha niya sa putikan. Natakot naman si Aling Lee na nakasunod sa kanya kaya biglang pumreno. Ang nangyari tuloy sa strike niya. Umikot ng 2 beses sa yelo at bumangga sa isang puno sa tabi. Basag at nagkalat sa kalsada ang plastik na salamin niya. Pinakamalala si Wang Jianguo. Nakasakay siya sa lumanyang pedicab. Sa napakalamig na hangin na -10 degrees nagkukumahog silang pumadyak. Nanginginig sa lamig na parang matandang aso habang humihinga ng malalim. Tumutulo na ang sipon sa bibig nila. Wala na silang panahong punasan ito. Kadalasan isang salita ko lang sa bayan. At 2 minuto lang ay ayos na ang problema nila. Pero ngayon kailangan pa nilang itaya ang buhay nila. At magdusa ng 3 oras sa gitna ng nagielong lamig. Habang pinapanood ko silang nagtutulak ng kariton. Na nadudulas sa bawat hakbang sa yelo ang nakakatawa nilang itsura. Wala pa yan sa kalingkingan. Appetizer lang ang 10 kilometro ng malamig na hangin. Kapag nakarating na kayo sa bayan matapos ang matinding paghihirap, at ma-realize ninyong hindi nyo pala may uwi ang malalaking package na iyon, doon nyo palang mararamdaman ang totoong kawalan ng pag-asa. 2:00 ng hapon. Nagmamaneho ako ng walang lamang light truck. Chill lang na bumibiyahe papunta sa bayan para kumuha ng mga gamit. Wala pang 5 kilometro pagkalabas ko ng baryo. Sakto sa may kurbada ng demonyo sa zigzag road. May nakita akong isang napakagandang eksena. Kilala ang kurbada ng demonyo sa sobrang tarik at delikadong liko. At ngayon binalot na ang kalsada ng manipis na yelo. Kahit ako na nakatruck kailangan mag-low gear at laging nakabrake. At sa gitna mismo ng pababang kalsada. Parang matandang kalabaw si Wang Jianguo. Napilit hinihila ang hiniram niyang karitong may 2 gulong. Nakatali sa kariton ang 3 metrong haba. At higit 100 kilong higanting kahoy na frame. Iyon ang binili ng anak niya para sa kanya. Ang mamahaling leather sofa na nagkakahalaga raw ng ilang libong piso. Sinunod na ni Boss Zhao sa courier station sa bayan ang utos ko. At nakarating na sa kanya ang mensahe. Kailangan mo itong kunin ngayong araw. O magbabayad ka ng 50 piso bawat araw para sa storage fee. Nang hinayang si Wang Jianguo na magbayad ng storage fee. At ayaw din niyang umarkila ng maliit na truck sa bayan. Dahil 300 ang singil ng iba kapag ganitong nagielo. Kaya nagtiis siyang manghiram ng sariling kariton. At pilit na kinalagkad ng 10 kilometro pabalik sa baryo. Pulang-pula na ang mukha ni Wang Jianguo sa sobrang lamig. At makapal na puting usok na ang lumalabas sa hininga niya. Puno ng yelo ang pababang kalsada. Ang higit 100 kilong sofa. Dagdag pa ang puwersa ng kariton pababa. Hindi talaga kaya ng isang tulad niyang mahigit 60 taong gulang na matanda. Na makontrol ito. Magdahan-dahan ka. Dahan-dahan lang sabi eh. Nang mawala ang preno sa likuran, biglang humarurot ang kariton na parang kabayong nakawala sa koral. Pababa sa nagielong kalsada. At walang tigil sa pagbulusok. Saklolo! Hindi ko na mapigilan. Yung sofa ko na ilang libong piso ang halaga. Napaupo si Wang Jianguo sa yelo, habang nakatingin sa ilalim ng kanal kung saan nadurog at naging basag-basag na kahoy. At punit-punit na balat ang kanyang mamahaling gamit at handa sa bagong taon. Saka siya napasigaw ng ubod ng lakas na parang kinakatay na baboy. Gumapang siya at nagkukumahog papunta sa gilid ng kanal. Sabay hampas sa kanyang binti at humagulgol sa matinding kawalan ng pag-asa. Napalunok naman ng malalim si Zhao Ergao habang nanonood sa likuran. At nagkukumahog na umatras. Sa takot na pagbayarin siya ni Wang Jianguo. Sakto naman. Dala ko ang aking light truck. At dahan-dahan akong nagmaneho papunta sa tabi nila. Pagkakita ko sa putik at lubak na may tubig sa unahan. Hindi talaga ako tumapak sa preno. Bagkus ay dahan-dahan ko pang inapakan ang silinyador. Gumulong ang gulong sa lubak na may halong yelo at tubig.
Kaya ang malalamig na tubig at puti ay biglang tumalsik at kumalat, at sapul sa mukha at katawan ni Wang Jiangwo at Zhao Ergao. Akmang magmumura na sana siya. Nang pagtingala niya ay nakita niya ang sasakyan ko. Uy lolo Wang, nag-ehersisyo ka ba? Yung pagkakabagsak ng sofa. Masyadong makasining ah. Tingnan ko lang kung sino ang hihingan mo ng bayad ngayon. Diyan ba sa matarik na pababang iyan? Para bayaran ka ng 600 piso. Lin Gang, hayop ka, sinadya mo ba talagang pumunta para pagtawanan ako? Tumpak ka dyan. Nandito nga ako para pagtawanan ka. Dati nakaparada lang ang sasakyan ko sa tapat ng tindahan. Tapos ipinipilit mong ako ang bumasag sa lumamong mangkok. Ngayon wasak na yung sofa mo. Bakit di mo sabihing ninakaw ng highway patrol yung leader niyan? Ikaw, tarantado ka. 2 beses kong diniinan ng malakas ang busina. Umalingaw sa buong lambak ang nakakabinging tunog nito. Pagkatapos ay tinodo ko ang apak sa silinyador. Habang nanlulumong nakatingin si Wang Jiangwo sa truck, ay humarurot ako palayo. Iniwan ko siyang nakatitig sa usok ng tambutso. May karma rin ang mga masasamang tao. Pero kapag hindi gumalaw ang langit, ako na mismo ang tatapos sa kanila. Yung balita tungkol sa paghulog ng sofa ni Wang Jiangwo sa kanal, ay kumalat agad sa buong dayon ng gabing iyon. Pagkatapos niyan, mas matinding takot ang bumalot sa Jingsu Village. Dahil sa kapal ng snow sa bundok, tuluyan nang nagyelo ang kalsada papuntang bayan. Hindi na makalabas ang mga motor at tricycle. Kaya lalong dumami ang tambak na parcel ng mga taga-nayon sa delivery hub. Hindi lang sila namumroblema sa storage fee na 50 yuan araw-araw. Maraming sariwang pagkain. At mga emergency supplies. Ang nanganganib na masira at maibalik sa mga seller. Dahil nawala ang libreng truck ko. Naramdaman na rin nila kung ano talaga ang pakiramdam. Nang walang matakbuhan. At walang mahinga ng tulong. Pagsapit ng umaga sa ika-4 na araw. Nag-inventaryo ako ng mga bagong dating na paninda sa tindahan. Sa labas ng roll-up door, narinig ko ang napakagalang nakatok. Gangzi, buksan mo ang pinto, ako ito. Ang tiyo Liu mo, ang boses ni Kapitan Liu Haibo, ay nawala ng pagiging arogante, at halatang nagpapalapad ng papel. Lumapit ako, at biglang hinila pataas ang roll-up door. Sa labas ay nakatayo si Kapitan Liu Haibo, ang matandang silina nakatungkod, at may band-aid pa sa mukha. Si Wang Jiangwo na nakakuba sa sobrang lamig. Si Liu Haibo na may bitbit na isang basket ng itlog. Si Lolo Lee na may dalang 2 bote ng mumurahing alak. Punong-puno ng kaplastikan ang mga ngiti nila. Kumpara noong ilang araw na nakalipas ng pilitin nila akong magbayad ng 20,000. Yung mga halimaw nilang pagmumukha, ibang-iba na sila ngayon. Hihi, busy ka ba, Gangzi? Nandito si Tito para kumustahin ka. Sabihin niya na kailangan niyo huwag na kayong magplastikan. Hindi kayo welcome sa tindahan ko. Gangzi, nahirapan talaga kaming lahat nitong mga nakaraang araw. Kasalanan din naman ni Tandang Wang kung bakit nasira yung sofa niya. Alam na niyang mali siya. Galing naman tayong lahat sa iisang baryo. Magkakadugo at magkakapamilya pa rin tayo. Nakasulat din yan sa mga patakaran ng baryo natin. Dapat nagtutulungan ang magkakapitbahay, di ba? Nga, tama. Gangzi, pasensya na kung nagkamali kami noon. Humihingi kami ng tawad sa iyo. Sana palampasin mo na ang mga pagkakamali namin. Punitin mo na yung pulang babala na yon. Ibiyahe mo na kami papuntang bayan bukas. Para makuha na namin yung mga parcel. Ang lakas ng snow ngayon. Hindi na talaga kaya ng mga matatandang tuhod namin na maglakad. Gangzi, pasensya na kung nadulas ang dila ko dati. Huwag mo na sana akong patulan. Habang nakatingin ako sa nakakadiring pagbabago nila mula sa pagiging mayabang papunta sa pagiging maamo. Diring-diri talaga ako sa kanila. Hindi naman talaga nila alam na mali sila. Desperado lang sila ngayon kasi hindi nila makuha ang mga padala nila. Kapag bumigay ako, siguradong babalik na naman sila sa pagsipsip sa dugo ko. Humihingi ng tawad. Kakausapin ako ni Kapitan Liu tungkol sa patakaran ng baryo. Sa loob ng 3 taon nakasira ako ng 4 na gulong. 3 beses akong nagpaayos ng shock absorber. 10,000 ang inabono ko para sa gas. Bakit walang kumausap sa akin noon tungkol sa pagtutulungan? Gangzi, kapos din kasi sa pera ang lahat. Manahimik kayo. Pinutol ko ng pasigaw ang sinasabi niya. Yumuko ako at pinulot ang resibong iyon. At idinikdik mismo sa mukha ni Wang Jiangwo. Hoy Wang, marunong ka namang magbasa, hindi ba? Ito ang kapirasong papel na ibinigay niyo sa akin noong isang araw. Iyon, nadala lang ako ng pagkalito noon. Pagkalito. Kitang-kita ang itim at puti rito. Makinig kayong mabuti sa akin. Dati nagbubuhat ako ng mga gamit niyo ng libre. Dahil iyon sa pakikisama. Ngayon, wala akong obligasyong tulungan kayo. At ang mas mahalaga pa, ayon sa pamantayan ng pagrereklamo ni Wang Jiangwo sa akin. Itong sasakyan ko ngayon, kapag nagkarga ako ng kahit isang padala ng iba, matatawag na itong iligal na pamamasada. Gusto niyo bang para sa inyong mga walang utang na loob, ay makumpiska ang sasakyan ko at magmulta pa ako? Sinasabi ko sa inyo, asa pa kayo. Kapag kinakarga ko ang mga gamit niyo, tinuturing ko kayong mga kapitbahay. Pero kapag hindi na,
Sino ba kayo sa akala nyo? Kunin nyo iyang mga walang kwentang itlog nyo at lumayas kayo sa paningin ko. Pagkasabi ko niyan ay bigla ko itong sinipa. At tinumba sa lapag ang buong basket ng mga itlog. Kumalat ang basag na pula at puti ng itlog sa buong paligid. At tumalsik pa nga sa binti ni Liu Haibo. Lingang, ikaw, napakawalang puso mo. Matapos ang sandaling nakakabinging katahimikan sa labas, ay sumiklab ang isang matinding sagutan. Kasalanan mo itong matandang hukluban ka. Kung hindi mo sana siya pinilit na perahan ng 600 piso, at inireklamo pa, aabot ba sa ganito ang gagawin ni Gangzi? Naiwan pa naman sa bayan ang gamot ko sa high blood. Bakit mo ba ako sinasaktan? Noong pinaghahatian natin ang 20,000 piso, hindi ba ikaw pa nga ang pinakamasaya? TFF, rinig na rinig ko ang parang mga asong nagkakahulan at nagmumurahan sa labas ng pinto. Napangiti ako ng malamig. Sarap sa pakiramdam. Nagsisimula pa lang ang kalbaryo nyo. Kapag ang mga kargamento ninyong bumubuhay sa inyo, ay tuluyan nang naibalik sa pinanggalingan, doon pa lang kayo totoong mawawasak. Ang kalokohang ito sa labas ng supermarket ko, ay patikim pa lang ng malaking pagbagsak ng Jingsu Village. Dahil sa matinding lamig na nagkulong sa kabundukan, nagbigay na ng huling babala ang logistics station sa bayan. Lahat ng mga naiwang parsela para sa Jingsu Village, kapag walang kumuha bago lumubog ang araw bukas, ay ituturing na isisi o kaya ay nireject mismo ng nayon. At ibabalik lahat sa sender. At ang matindi pa dyan yung shipping fee pabalik, ay otomatikong ibabawas sa account ng mga bumili. Kaya heto na baliw ang buong nayon. Kung murang gamit lang sana ang binili ayos lang eh. Pero yung mga taga rito na bumili ng mamahaling appliances at malalaking gamit, ay parang mga kitikiting hindi mapakali sa sobrang taranta. Wala silang magawa kundi lakasan ang loob nila. At salubungin ang nakamamatay na lamig na lagpas -10 degrees. Tulak-tulak ang mga wheelbarrow at kariton. May mga buhat-buhat pa nga na pingga. Habang pilay-pilay na naglalakad papunta sa bayan na 10 kilometro ang layo. Nung hapong iyon, nakaupo lang ako sa kwartong may heater sa second floor ng supermarket. Habang humunguya ng butong pakwan. Habang nakadungaw sa salamin ng bintana, pinapanood ko ang pagdurusa nilang parang scene sa bukana ng nayon. Ang unang minalas ay si Zhao Ergao. Nung nakaraan kasi naghahanda siya sa kasal niya. Kaya bumili siya online ng malaking 65-inch na DCE. Gustong makatipid sa pamasahe ng gagong ito. Kaya imbes na umarkila ng sasakyan mula sa bayan, kinalagkad pa niya ang tatay niya. At silang dalawa ang nagtulak ng sirang kariton papunta doon. Nung pabalik na sila hatak-hatak ang dihi. Saktong nadaanan nila ang madulas na yelo sa pababang kalsada. Nadulas ang paa ni Zhao Ergao. At sumubsob siya sa lupa. Biglang nawala ng balanse yung kariton. At tuluyang tumaob pabagsak sa maputik na kanal sa gilid. Isang malakas na kalabog. Diyos ko ang dihi ko. Mahigit 5,000 pa naman iyon. Sira na ang lahat. Sumunod naman si Aling Li. Para sa kanyang maliit na apo na galing pa sa syudad. Bumili siya ng 4 na malalaking lata ng imported na gatas. Para hindi dumulas, itinali niya ang gatas sa likuran ng bisikleta at itinulak ito. Pero sa kalagitnaan ng daan ay natumba siya pati ang bisikleta. Nabasag at bumukas lahat ng lata ng gatas. Kumalat ang puting pulbos ng gatas sa buong kalsada. Diyos ko po, napakamalas naman. Bakit naman ganito kalupit ang tadhana? Pagsapit ng gabi, nagtipon na sa bungad ng nayon ang mahigit 10. Kumuha ng package nila sa bayan, na mga taga-nayon na naaksidente sa daan. May mga nakabasag ng kanilang appliances. May mga nasiraan ng sariwang pagkain dahil sa lamig. May mga nakahulog ng gamit sa bangin habang nasa daan. At hindi na ito nakuha pa. Puno ng putik ang damit ng bawat isa. Namamaga at namumula ang kanilang mga mukha dahil sa matinding lamig. Mababaka sa kanilang mga mata ang kawalan ng pag-asa at matinding galit. Nakatayo sila sa ilalim ng malaking puno sa bungad ng nayon. At sobrang bigat ng pakiramdam sa paligid. Kasalanan to lahat ni Lingang. Ang tarantado na iyon. Kung hindi niya lang pinutol ang delivery natin, magdurusa ba tayo ng ganito? Anong mapapala mo kung aawayin mo si Lingang ngayon? Kanya yung sasakyan eh. Kung ayaw niyang maghatid, tututukan mo ba siya ng kutsilyo para lang pilitin? Kung ako ang tatanungin, hindi naman talaga si Lingang ang may kasalanan eh. Kundi yung matandang hukluban na si Wang Jianguo. Tama nga. Kung hindi lang dahil kay Wang Jianguo, napilit hinihingan si Lingang ng 600 para sa basag na mangkok na iyon. At isinumbong pa siya sa terminal ang transportasyon. Eh di sana, hindi aabot sa ganito ang gagawin ni Gangzi. 3 taon din namang naghatid ng mga gamit natin si Gangzi noon. Wala man lang hininging kahit isang kusing. Nasira ang lahat dahil sa matandang huklubang iyan. Yung ZC kong nagkakahalaga ng 5,000. Si Wang Jianguo ang bumasag nun. Tara, resbakan natin ang matandang walang hiyang iyon. Kailangan niyang bayaran ang sihi ko. Tara at pagbayarin natin siya sa pambili ko ng gatas. Mahigit 30 tao ang sabay-sabay. Na galit na sumugod papunta.
Sa bahay ni Wang Jiangwo. Wang Jiangwo, lumabas ka dyan, hayop kang matanda ka. Magbayad ka. Anong ginagawa nyo? Kayo ang nakasira sa mga gamit nyo. Anong pakialam ko dyan? Mga baliw ba kayo? Ulol, wag mo kaming gaguhing hayop ka. Kung hindi mo sana ginalit si Linggang, di sana hindi kami mismo ang kukuha ng mga padala namin. Tama. Ayaw mong lumabas ha? Walang pag-atubili si Ergaw, at buong lakas na ibinato ang kalahating bloke ng simento sa kamay niya. Ang salamin ng bintana sa sala ni Wang Jiangwo ay biglang nabasag ng pira-piraso, at tumalsik ang mga bubog sa buong katawan ni Wang Jiangwo. Dahil sa ginawang iyon, para bang bumukas ang pinto ng impyerno. Sunod-sunod na nagpulot ng mga bato ang mga galit na taga-nayon, pati mga tipak ng lupa at bulok na dahon ng gulay. At baliw na pinaghahagis iyon sa bakuran at bintana ni Wang Jiangwo. Tulong! Papatayin nila ako. Kapitan, Liu Haibo, awatin mo sila. Kanina pa nagtatago si Kapitan Liu Haibo sa loob ng bahay niya, at nakakandado pa ang pinto. Sa ganitong klaseng gulo ng mga asong ulol, hindi siya makikisali. Nakatayo ako sa harap ng bintana sa ikalawang palapag ng grocery. Tinitingnan ang apoy sa malayo at ang ingay ng basagan. Habang pinapakinggan ang tili ni Wang Jiangwo na parang kinakatay na baboy. Humarap ako at lumapit sa maliit na mesa. Dahan-dahan at relax akong nagtimpla ng tsaa. Tapos binuksan ko yung malakas na Bluetooth speaker sa ibabaw ng mesa. Dumating na ang swerte, sana ay swertehin ka pa. Swerteng nagdadala ng saya at pagmamahal. Ang masaya at nakakaindak na musika ay lumabas mula sa siwang ng bintanang binuksan ko. At sumabay sa ingay ng basagan mula sa bahay ni Wang Jiangwo sa di kalayuan, na may kasama pang mga matitinding sigaw ng sakit, na naging pinakamagandang simponya ngayong taglamig. Sige, mag-ubusan kayo. Ilabas niyo lahat ng pagiging makasarili at kasakiman sa mga puso niyo. At ibuhos niyo yan sa sarili ninyong uri. Yan ang mapapala niyo sa pagiging makasarili. Walang natirang buong salamin sa bahay ni Wang Jiangwo. Pati yung aso sa labas ay binalian ng binti ng mga taga nayon. Pero hindi pa rin ito masosolusyonan ang problema sa delivery sa Jinsu Village. Dahil dumating na ang 3 araw na palugit. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali, tumunog ang cellphone ko. Si Boss Ju ng delivery service sa bayan ang tumatawag. Hello Gangzi, tapos na ang 3 araw. Gaya ng ipinag-utos mo. Pati na rin sa sistema ng head office. Lahat ng naiwang parcel dyan sa Jinsu Village. Sinimulan na naming A-scan lahat ngayon. Para ibalik na sa mga pinanggalingan nito. Ipapabalik na lahat. Napuno nito ang 2.6 na metrong truck. At ipapadala na agad sa distribution center sa probinsya. Pero Gangzi, may ipapaalala lang ako sa'yo. Sa mga ibabalik na ito, hindi lang damit at pagkain ang laman. Oh, ano pa ba? May ilang malalaking gamit. Mukhang mga piyesa ng makina. May isa pang ang nakasulat na temperature control. At filter na kailangang madaliin. Pagtingin ko sa pangalan sa resibo, kay Sandafu na may-ari ng greenhouse sa inyo. Kapag naibalik itong gamit na to, siguradong lagot ang greenhouse niya. Papabayaan mo na lang ba talaga? Kuya Zhou, sundin mo na lang ang patakaran. Wala akong pakialam kung mabuhay man sila o mamatay. Sandafu, syempre tandang-tanda ko pa. Nung araw na yon sa ilalim ng malaking puno. Siya yung sumisigaw, na pinagbabayad ako ng 20,000 bilang danyos. Siya pa yung pinakamalakas ang boses. Karma, ayan na nga. Alas 3 ng hapon. Sa labas ng supermarket, bigla na lang may narinig na magulo, at nagmamadaling mga yabag, kasabay ng mabigat na paghingal at paghagulgol. May malakas na bumangga sa roll-up door ko. Tapos may narinig akong malakas na kalabog. Parang may taong pabagsak na lumuhod sa niebe. Gangzi, buksan mo tong pinto. Nagmamakaawa na sa'yo si Tito, tulungan mo ako. Ang naririnig ko mula sa labas ay walang iba kundi ang nagwawalang iyak at sigaw ni Sundafu. Dahan-dahang tumaas ang roll-up door. Nakakagulat talaga ang bumungad sa akin. Si Sundafu, itong taong to na kapag nasa baryo, ay parang kung sinong hari at malaking kontraktor. Ngayon ay nakaluhod sa putikang niebe. Nanginginig sa ginaw at nangingitim na ang mga labi. Punong-puno ng sipon at luha ang mukha. Aba, Boss Son. Wala namang okasyon o pista ngayon ah. Bakit ka lumuluhod ng ganyan? Gangzi. Nagkamali ako. Lumuluhod na sa'yo si Tito. Gangzi, maawa ka na. Ilabas mo na yung truck mo. At pumunta ka sa bayan para bawiin yung delivery ko. Nagmamakaawa ako sa'yo Nasira kasi yung boiler sa greenhouse ko. Yung padala na yon galing pa yon sa probinsya. Heater block yon para sa greenhouse. Kung hindi maikakabit yun ngayong araw. Yung 5 greenhouse ko. Yung mga gulay ko doon na nagkakahalaga ng 200,000. Maninigas at masisira lahat yon sa lamig. Paano na mabubuhay ang pamilya ko nito? Gangzi, yun na lang ang inaasahan namin para mabuhay. Parang awa mo na habulin mo yung sasakyan papuntang bayan. Upahan na lang namin yung truck mo, pwede ba? Babayaran kita ng 1,000 para sa biyahe. Nag-text kasi yung courier.
Naibalik na raw yung package. Ngayon yung truck mo lang ang pwedeng makahabol sa delivery truck na yon. Habang pinapanood ko ang kaawa-awa at desperado nilang mukha, wala akong naramdaman na kahit anong awa. Tuwang-tuwa pa nga ako eh. 1,000 bayad sa biyahe. Ang galante mo naman yata, Boss Son. Hehe Gangzi. Kulang pa ba? 2,000, 3,000. Basta tulungan mo lang akong makuha yon. Magbabayad ako kahit magkano. Son Dafu. Ilang araw lang ang nakakalipas doon sa ilalim ng malaking puno. Sino ba yung nanduro sa mukha ko at nagsabing, nanggugulang daw ako sa tindahan ko, at kaya raw tama lang na humingi kayo ng danyo sa akin. Karapat dapat lang daw. Sino rin yung sumigaw sa harap ng maraming tao, na araw-araw daw akong kumukuha ng mga parcel, at palihim kong binubuksan yung mga padala ninyo, na magnanakaw ako ng mga gamit nyo. Gangzi, nagsalita lang ako ng walang kwenta noon. Nadala lang ako ng emosyon kaya ako nagkaganon. Binabawi ko na hindi ka magnanakaw. Ikaw ang tagapagligtas ng baryo natin. Parang awa mo na iligtas mo yung mga greenhouse ko. Huli na. Boss Son, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero masyado kasing madumi ang mga kamay ko. Hinusgahan na ako ng buong baryo ninyo. Na akong si Linggang ay magnanakaw. Mahilig magbukas ng palihim ng mga parcel at manira ng gamit. Sobrang mahal pa naman ang thermostat mo na iyon. Paano kung mabawi ko nga? Tapos aksidenteng mabunggo o magasgasan sa sasakyan. O kaya biglang mangati ang kamay ko at masira ko pa iyan. At maging dahilan para iyong 200,000 halaga ng mga gulay mo ay mamatay pa rin sa sobrang lamig. Kapag nangyari iyon, ididemanda mo na naman ba ako sa korte at pagbabayari ng 200,000? Hindi mangyayari iyon. Hindi talaga. Basta makuha mo lang ulit, ayos na. Pasensya na wala akong pambayad at hindi ko kayang panindigan ang ganyang responsibilidad. Kung paano niyo ako siniraan at binato ng putik noon, ganoon mo rin kailangang lunukin ngayon. Ang mapait na karma na ito. Ang mga delivery truck na iyon ay nakapasok na sa highway. Boss Son, sa halip na mag-aksaya ka ng oras sa pagmamakaawa sa akin dito, umuwi ka na lang at magsunog ng mas maraming uling. Baka sakaling maisalba mo pa ang 200,000 halaga ng mga gulay mo. Wala akong awang pinindot ang switch ng aming roll-up door. Bumagsak ng malakas sa sahig ang makapal na bakal na pinto. At tuluyang ikinulong ang desperadong pag-iyak at baliw na pagkalampag ni Son Dafu sa pinto. Sa gitna ng malakas na bagyo ng nyebe, ito ang huling parusa ko para sa inyong lahat. Kayo mismo ang sumira sa kabuhayan ng iba. Kaya ngayon ang Diyos na mismo ang sumisira sa sarili ninyong buhay. Si Son Dafu na namatayan ng halos lahat ng gulay sa lamig, ay namuti ang buhok sa loob lang ng isang gabi. Hindi siya nangahas na sugurin ako para gumanti. Dahil alam niya, na hindi ako ang pumutol sa kabuhayan niya, kundi si Wang Jianguo na siyang pasimuno ng gulo. Tuluyan ang nagkagulo sa Jingsu Village. Araw-araw may nasisira ang gamit kapag kumukuha ng parcel, na nauwi sa walang tigil na murahan sa buong baryo. Araw-araw na lang silang nagpapatayan at naninira sa isa't isa. Wala akong panahong pansinin sila, dahil sa wakas, dumating na ang matagal ko nang hinihintay. Makalipas ang kalahating buwan, isang police car mula sa korte ang pumasok sa Jingsu Village. At dumiretso ito sa tapat ng bahay ni Wang Jianguo. Sa harap ng buong barangay, inabot ng 2 pulis ang subwena mula sa korte kay Wang Jianguo. Ay demanda ako. Anong karapatan niyang idemanda ako? Ipinagtatanggol ko lang ang karapatan ko bilang mamimili. Big time na boss ang anak ko. Ipapakukuha ko sa kanya ang pinakamagaling na abogado. Umuwi nga mula sa syudad ang anak niya. Pero hindi para magdala ng abogado at lumaban sa kaso. Umuwi siya dahil takot na takot sa tawag ng korte. Araw ng pagdinig, hindi na ako kumuha ng abogado. Mag-isa akong naupo sa pwesto ng nagrereklamo. Habang si Wang Jianguo at ang anak niyang feeling big time, ay nakaupo sa pwesto ng inirereklamo. Tinanong ng judge si Wang Jianguo kung sinaktan ba niya ako. At kinikilan ng 600. Mariing itinanggi ito ni Wang Jianguo. Wala daw. Ako daw mismo ang nakabasag ng antigong mangkok niyang libo-libo ang halaga. At nagkusa daw akong magbayad. Wala nang paligoy-ligoy. Inilabas ko agad ang malinaw na video. At ipinasa ko iyon bilang ebidensya sa korte. Kasama na ang danyos perwisyo ko. 600 lahat-lahat. Kapag kulang yan kahit isang kusing. Wawasakin ko tong tindahan mo. Tapos, rinig na rinig ang isang napakalakas na sampal. Na umalingaw sa buong loob ng korte. Huling-huli sa ebidensya. Hindi na nila maikakaila. Namutla ang anak ni Wang Jianguo nang mapanood ang video. Negosyante siya, kaya takot siyang magka-criminal record dahil sa pangingikil. Aaminin na po namin ang pagkakamali namin. Tatanggapin po namin ang kahit anong kasunduan at magbabayad kami ng danyos. Ang bilis lumabas ng desisyon ng korte. Una, kailangang bayaran ni Wang Jianguo ang medical bills ko, pati na ang abala ko sa trabaho. At danyos perwisyo, na umaabot sa kabuang 5,000. Kailangan din niyang bayaran ang supermarket dahil sa paninira niya, na naging dahilan ng pagkalugi namin na umabot sa 10,000. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga sa lahat, kailangang humarap ni Wang Jianguo sa buong Jingsu Village at humingi ng tawad sa akin ng pampubliko para malinis ang pangalan ko.
Pagkalipas ng 3 araw sa ilalim ng malaking puno ng balete sa Jingsu Village, muling nagtipon ang buong nayon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ang kapitan ng barangay ang nakaupo sa silyon, kundi ako. Suot ni Wang Jianguo ang isang kupasing abong jacket. Hukot ang likod, habang nakatayo sa gitna ng mga tao. Dahil sa sobrang hiya ng anak niya, hindi na ito nagpakita. Simulan mo na. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Wang Jianguo ang mikropono. Habang nakatingin sa hawak niyang sulat ng paghingi ng tawad na iniutos ng korte, at namumula ang kanyang kulubot na mukha sa kahihiyan. Sa loob ng mahigit 60 taon ng kanyang buhay, naging siga at hari-harian siya sa nayon. Kailan ba siya nakaranas ng ganitong matinding kahihiyan? Akong si Wang Jianguo, lakasan mo hindi ka ba kumain? Sabay pindot ko ng pinakamalakas na volume sa speaker. Ang nakakabinging ugong nito ay nagpagulat sa buong nayon. Napatalon sa gulat si Wang Jianguo. Akong si Wang Jianguo, ay hindi dapat nawala ng hiya sa aking katandaan. At hindi ko sana pinaratangan si Linggang na pinalitan ang parcel. Ako mismo ang nagtago nito. Patawarin niyo ako. Pasensya na Linggang. Ang basag na mangkok na iyon ay hindi naman tunay na sinaunang porselana ng Jingdezhen. Binili lang ito ng anak ko sa internet, na may depekto at nagkakahalaga lang ng 9 na piso. 9 na piso! Wang Jianguo, ang kapal ng mukha mong matanda ka. Para sa 9 na pisong gamit, nangikil ka pa ng 600 at nanampal ka pa. Dahil lang sa 9 na piso. Hayop kang matanda ka. Dudurugin kita ng pino. Dinamay mo pa ang buong nayon natin. Ngayon hindi ko na makuha kahit ang mga package ko. Ikaw na matandang walang kwenta. Hindi sana ako nainggit na nagbukas si Linggang ng supermarket at inudyukan ang lahat na humingi ng 20,000 piso na bayad. Mas lalong hindi sana ako pumunta sa management para i-report si Linggang sa illegal na operasyon. Ang pagkuha ni Linggang ng mga package para sa nayon ng libre sa nakalipas na 3 taon ay isang napakabuting gawain. Akong si Wang Jianguo ay sinuklian ng samaang mabuti. Isa akong hayop, patawad Linggang. Sa sandaling ito, ang reputasyon niya sa Jingsu Village ay tuluyan ng gayurakan sa putikan. Tumayo ako, at inagaw ang mikropono sa kamay niya. Hindi ko tiningnan si Wang Jianguo na nakahandusay sa sahig. Sa halip ay tiningnan ko ang bawat isa sa mga nandoon. Makinig kayong mabuti. Sa nakalipas na 3 taon, wala akong utang na loob kahit kanino sa Jingsu Village. Kahit isang kusing. Ang kasakiman ninyo, ang kawalang pakialam ninyo, at ang panlalaglag ninyo, ang mismong sumira sa sarili ninyong ginhawa. Mula ngayon, akong si Linggang ay tatahak sa sarili kong landas, at kayo sa sarili ninyong buhay. Kung sino man ang mga has na manggulo pa sa tindahan ko, matutulad kayo kay Wang Jianguo. Malakas kong ibinagsak ang mikropono sa sahig, na lumikha ng isang malakas na kalabog. Tumalikod ako at naglakad palayo, at iniwan ang mga namumutlang, at nagsisising mga taga-nayon, upang habang buhay manatili sa malamig na taglamig na iyon. Matapos ang pampublikong paghingi ng tawad na iyon, naging kinatatakutan na ako sa buong Jingsu Village. Wala nang nangahas na manggulo sa supermarket ko. Kahit sa simpleng pagbili lang ng asin, kailangan nilang magbayad ng may paggalang at umalis agad. Sa takot na baka may masabi silang ikakagalit ko. At nang mawala na ang nakakabwisit na pagkuha ng package para sa mga walang utang na loob na ito. Sa wakas ay nagkaroon din ako ng maraming oras at lakas. Naisip ko na ang mga inaning produkto mula sa bayan. Kapag dinala ng direkta sa mga supermarket sa syudad, ay may malaking potensyal na kumita ng malaki. Kaya ginamit ko ang bentahe ng mga papeles ng aking maliit na truck, at dumiretso ako sa bayan, para makipagkontrata ng direkta sa mga malalaking magsasaka. Hindi na ako nag-aabono para sa gas, at hindi ko na kailangang magtiis ng sama ng loob. Araw-araw akong nagkakarga tuwing madaling araw, at pagdating ng tanghali ay bayad na. Wala pang kalahating taon. Ang truck ko na ito ay kumita na ng buong 300,000. Pagsapit ng katapusan ng taon, nakapag-down payment agad ako sa syudad, at bumili ng 120 square meter na bahay na may 3 kwarto. Tungkol naman sa supermarket doon sa baryo, ibinenta ko na ito ng tuluyan sa isang dayo, para tuluyan ng maputol ang huling koneksyon ko sa baryo Jingsu. Kinahapunan ng bisperas ng bagong taon. Sobrang lakas ng bagsak ng snow. Dala ang truck ko na may mga bagong gulong. At bagong linis ay bumalik ako sa baryo Jingsu, para sunduin ang mga magulang ko papunta sa bagong bahay sa syudad. Matagal nang naka-empake ang mga magulang ko. Tinulungan ko silang isakay ang mga malalaki at maliliit nilang bag sa truck. Pinaandar ko ang makina, at dahan-dahang lumabas ng baryo ang sasakyan. Dahil sarado ang mga kalsada gawa ng malakas na snow. Sobrang nakakalungkot ang naging kapaligiran ng bagong taon ngayon sa baryo Jingsu. Bukod sa tuluyang naputol ang bayahe ng mga delivery, yung mga courier station sa bayan, ay pandiring-pandiri sa masamang reputasyon ng baryo Jingsu. Kaya wala man lang kahit isang tao na gustong mag-deliver doon. Ang mga binili nilang handa bagong damit at palamuti online, ay naiwang nakatambak lahat sa bodega sa bayan, at hindi talaga makapasok. Pagdating ng sasakyan ko sa Mayanwang po, nakita ko ang isang nakakatawang eksena. Sa gitna ng malakas na snow,
Mahigit 10 taga-baryo ang nagtutulak ng mga kariton. Hirap na hirap ang bawat hakbang, na naglalakad ng mabagal papunta sa direksyon ng bayan. Ang naglalakad sa pinakaunahan ay si Ergo na may nakabalot na benda sa ulo, at ang kapitan ng dayon na si Liu Haibo na nakasaklay. Kasunod sa likod si Aling Li na nanginginig sa sobrang lamig, at si Son Dafu na naubos ang buong yaman. Isang maluwag at mainit na truck ang dahan-dahang dumaan sa harapan nila. Agad na napatingin si Ergo. Sa gitna ng makapal na nyebe at malakas na hangin, nakilala niya agad na truck ko iyon. Truck iyan ni Gangzi. Gangzi, sandali. Gangzi, huminto ka muna. Bagong taon ngayon. Pupunta lang kami sa bayan para kumuha ng mga handa. Mamamatay kami sa lamig kapag nilakad namin ito. Nabitawan pa ni Kapitan Liu Haibo ang kanyang saklay, at halos gumapang patungo sa gilid ng kalsada. Nagmamakaawa sa iyo si Tito. Isabay mo na kami kahit sandali. Magbabayad kami. Napatigil din ang iba pang mga taga nayon. At tiningnan ako ng may labis na pagnanasa, pagsisisi. At halos nagmamakaawa ang kanilang mga mata. Naalala nila ang di mabilang na araw at gabi noon. Na kahit umulan o bumagyo, kumaway lang sila. Ihinto na ang truck na ito, para ihatid ang mga gamit nila ng libre, nang ligtas hanggang sa kanilang pintuan. Pero ngayon, ang truck na ito para sa kanila, ay isa ng pribilehiyong hindi na nila kailanman maaabot. Dahan-dahan kong inapakan ang preno. Bumagal ang truck. Pagkakita nilang bumagal ako, biglang napuno ng labis na tuwa ang mga mukha nila. Sa pag-aakalang nagbago na ang isip ko. Si Ergaw, inabot pa ang hawakan ng pinto para buksan sana ito. Ibinaba ko ang bintana sa passenger seat, at biglang pumasok sa loob ang sobrang lamig na hangin. Tiningnan ko ang mga mukha nila sa labas na namumula sa lamig. Mga mukhang puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Nagkamali kami noon. Patawarin mo na kami. Noong pinapasakay ko kayo. Kapitbahay ko kayo. Hindi ko na kayo isasakay ngayon. Sino ba kayo sa akala nyo? Tinaas ko agad ang bintana ng kotse, at diniin ng todo ang silinyador. Vroom! Bumuga ng malakas na hangin ang tambutso, at nagpaikot ng makapal na nyebe sa hangin. Nasaktong humampas sa mga mukha ni na Ergaw at Liu Haibo. Nag-iwan ng dalawang malalim na bakas ng gulong sa lupa, at nang walang pag-aalinlangan. Mabilis at diretso akong nagmaneho papunta sa syudad. Sa rearview mirror, nakita ko ang mga desperadong taga-nayon na hinabol ang kotse. Hanggang sa isa-isa silang bumagsak sa malamig na nyebe. Nagwawala sila sa sobrang pagsisisi, at humahagulgol ng malakas. Pero sobrang lakas ng bagyo, kaya mabilis na natabunan ang kanilang mga iyak at figura. Binuksan ko ang radyo ng kotse, at nagpatugtog ng nakaka-relax na instrumental na musika. Ang sarap at ang init ng pakiramdam sa loob ng kotse. Habang mahimbing na natutulog ang mga magulang ko sa likod. Sa unahan ay ang malawak na kalsada patungo sa bago naming buhay sa syudad. At ang mga walang kwentang tao at problema sa Jingsu Village ay tuluyan ko nang iniwan sa likuran ng malamig at manyebeng rearview mirror na iyon. At hinding-hindi na sila magiging bahagi pa ng buhay ko kahit kailan.